Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal,
Dakilang pag-ibig sa manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal,
Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ay papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik na ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala uwat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, pag mong ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka na iyong amang nakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim.
At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang nalungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya ang nakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sinisimulan po natin ang panahon ng Kwaresma sa ating pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. Ang abo ay sinisimbolo nito ang pagsisisi sa mga nagawang pagkakasala sa Diyos. Kaya sa lumang tipan, matatanda natin ang Ninive noong ang Panginoong Diyos ay sinugo niya si Propeta Onas at sila ay binalaan na sila ay gugunawin dahil sa kanilang pagiging makasalanan. Kaya tinanyayahan sila na magbagong buhay. Kaya naniwala ang mga taga-Ninive at ang ginawa nila ay sila'y naglamit sako at umupo sa abo. No? That is tanda ng kanilang pakikipagkasundo sa Diyos. No? At ang abo ay kapag hindi naman natin ito ginawa, no? Kaya tayo nagpapakumbaba. Ang abo ay nagpapakilala sa atin na ito yung ating kalagayan. Ito yung ating abang kalagayan. At dahil abang ang kalagayan, kailangan natin na tayo ay iligtas, nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Kaya nga siya lamang ang pwedeng makapag-ahon sa atin sa ating pagiging makasalanan. No? Kaya nga tinuturuan tayo ng Kwaresma na makita natin ang ating kalagayan spiritual, kalagayan ng ating pagkatao sa Diyos. No? At gawin nating makabuluhan, sabi ng kalawang pagbasa, na tayo ay huwag natin sayangin ang biyaya ng Diyos na pinagkakalob niya sa atin, kundi gamitin natin upang planuhan natin mabuti. Kaya nga ang tawag dito sa ating ginagawa ay spiritual exercises upang makasanayan natin. Masanay tayo sa ating ginagawa. 40 days no, na ginagawa natin. Sanayin natin ating sarili na hindi tayo lumiliban sa ating mga pagdarasal. Na itong panahon ng Kwaresma, panahon ng pandemya, ay mas marami tayong panahon upang magdasal. At talagang makikita natin kung paano natin perfect. Sabi ni Santa Teresa ng Avila, hindi naman niya kagad na perfect itong kanyang, kahit na siya isang mongha, talagang nakita niya kung ano ang the best time para sa kanya, ang pagdarasal. Hanggang nakasanayan niya ito ng magdasal, hanggang ito ay tumatagal at naranasan niya ang intimate union with God. No? Kaya nga practice, di ba? Pinapractice mo nga makita mo kung ano yung pinakamainam na panahon, oras sa iyong pagdarasal. No? Kasi ikaw ang nakakalam ng iyong pagkatao, kung ano yung pwedeng akmang-akma. Pero meron siyang sinasadya sa atin ng mga spiritual expert, no? Nasabi nila, ang pinakamainam talagang panahon ng pagdarasal ay when we are empty stomach. When our stomach is empty, makakapagdasal tayo ng mabuti. No? Kaya makita naman natin, pag busog tayo, ay aantukin talaga tayo. Kaya even when we celebrate Mass, huwag kayong magsisimba sa panahon na kakakain nyo lamang. Kaya nga meron tayong spiritual fasting, di ba? 1 hour before, ay di tayo dapat kumakain. Precisely, nasa gayon hindi natin gawing tulugan ang simbahan. O kasi pag busog tayo, di ba? Ganun naman talaga ang nature ng ating katawan. Pag tayo'y busog, tayo'y aantukin. No?
Kain ka ng kain, kaya antok ka ng antok. No? So, yun yung problema. Kaya nga, bakit empty stomach? Na sa gayon, when we pray, we also experience the pain of others. Diba? Kapag kinakalam ang ating sikmura, nararanasan din natin ang kalam ng sikmura ng iba. Pero pag hindi natin naranasan kung paano magutom, how can we empathize and sympathize those who are hungry? Kaya yun yung dahilan. Okay, hindi natin malilimutan ang ating mga kapatid na nagugutom at nangangailangan. No? Kaya nga yun yung pinaka-the best time for us to pray. Fasting. We fast when we pray. No? Na tayo ay nagka-fasting. Kaya din tayo dinadala ng kalawang elemento ng Kwaresma, pag-aayuno at pagtitika. Our sacrifices ay mayroong pupuntahan. No? Sapagkat doon dadalhin tayo sa pinakamahalagang gawain ng Kwaresma at yung pagkakawang gawa. Kaya sa ating simbahan sa Pilipinas, we launched the Alay Kapwa during this first day of Lent. Itong inaalay natin sa kapwa ang bunga ng ating panalangin at sakripisyo. Tayo ay naglilimos, hindi dahil it is a surplus from our budget, no? Kundi bunga ito ng sakripisyo natin. Hindi ko kinain para kumain yung iba. No? Hindi ako kumain ng karne para yung ibang tao naman na makakain ng karne. Hindi na makakain dahil sa taas na ng halaga ng karne. No? So what my sacrifices offer something for others. At hindi lang yon, hindi lang in the form of karne, pagkain. Pwede tayo mag-abstain in many ways. No? Ano yung mga pwede nating i-give up muna during this time of Lent? Na sa gayon, mabawasan. No? Yung ating natipid, yun yung ating idadalhin sa kawang gawa. So pag ginawa natin ito, magiging exercise natin, spiritual exercises, nakakasanayan natin hanggang maging katulad at maging ganap ang ating pagsunod sa Panginoon. Sapagkat hindi ang kabanalan na hindi naman nangyayari in a one good time. No? Hindi siya one time good time. No? Kundi ito ay bunga ng palagiang gawain. Ang pagsisimba ay nasanayan natin because when we were children, ay sinasanay na tayo ng ating mga magulang. Until, dinala natin sa pagtanda. Sa palagay ba ninyo, magiging palasimba kayo kung kahapon lang kayo nagsimula? Hindi. Ito'y bunga ng mahabang pagsasanay. Kailangan nating sanayin ang ating sarili sa anumang gawaing kabanalan. Ang pagiging mabuting tao, hindi nangyayari sa 2 beses ka lang nagbigay, mabuti ka na. Hindi. Kaya nga sabi ng Pondo ng Pinoy, kahit na maliit, no? Pag ito'y malimit, ito'y patungong langit. Mas magaling kaysa nagbigay na lang ng once in a blue moon lang kung magbigay. Kundi yung frequency. Nakikita ng Diyos kung paano tayo nagbibigay in a frequent basis. Ganun din, no? Sinasanay natin ang ating sarili lahat ito. Hindi ito mangyayari ng overnight. Kailangan simulan natin hanggang makasanayan natin, no? Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, tingnan ninyo, magandang pagsasanay, di ba? We are using Mass. Para sa ganyan, ano magandang nangyayari sa Mass? Dati-dati, ang mga nagsisimba, pag nainip na sa sermon ng pare, nagchichismisan na yan. O ngayon, hindi sila makachismisan, nakamas. Di ba? Nasanay ka na. Pag nagsimba ka, wala kang kinakausap na iba. Si magandang pagbabago yon sa buhay mo. Dati-dati, hindi ka mapakali kung hindi mo kinakalabit yung katabi mo. Pero ngayon, nasanay kang ganyan ka, si magandang pagsasanay na yan. Di ba? Tuloy-tuloyin mo na. Magandang sinimulain na yan. Nagsisimba ka, nagdarasal kang tunay. No? Walang distraction, sabi ni Mother Santa Teresa ng Avila. Yun ang ina-avoid natin. Yun ang sinasanay natin. That we focus our mind, our soul, our entirety in the presence of God. Ang Kwaresma yun ang dinadala sa atin. We focus on Jesus. We focus on God. No? Nang sa ganyan, tatanggalin natin lahat ng distraction. Sanayin natin ang ating sarili. At hindi malayo,
nga tayo magiging mabuting anak niya, magiging banal. No? Sana iningiling natin biyaya na hindi magiging, kaya nagiging paimbabaw lamang, sabi ng Ebanghelyo, kapag ito ay bihirang gawin. Pero kapag ito'y araw-araw, nagiging bahagi ng ating pagkatao, ng ating sistema, at doon lang tayo dadalhin sa isang mahusay na Kristiyano. At sana itong iling nating biyaya. Sabi ng awa ka, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Curatio Imperata para sa proteksyon sa laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya mo kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa mga takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin ng pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasa na tumuklas ng mga lunas na paraan upang mahinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawasakan ng mga bakuna ang pandemya ng aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumalaganap na may sakit upang sa kanilang pagkalinga ay malaki pa ng mga husay na malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang ang karamdaman. Inaatasan namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mga mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na, pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang mga krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Lumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Petriasina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa namin pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain king lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. May pagdiwang na ang misa, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.